Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Maria Flor Blanaki from Cebu, Princess Marian Peralta from Davao, Laarni Bernales, Rowena Cortez, Alisa, Tagi331 at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago tayo magsimula, humanap muna ng maayos na posisyon. Huminga ng marahan at hayaan mong dahan-dahang kumalma ang iyong isip. Ngayong gabi, may ikukwento ako sa iyo tungkol sa isang lumang bahay sa probinsya. Isang bahay na tahimik sa ilalim ng punong mangga. At sa loob ng bahay na iyon, may isang lumang orasan na patuloy na tumitiktak. Sabi ng matatanda, ang orasan daw na iyon ay hindi ordinaryo. Hindi nito pinapahinto ang oras. Hindi rin nito pinapabilis ang mundo. Ngunit may kakaiba itong ginagawa sa mga taong nakikinig sa tiktak nito. At isang araw, isang batang nagngangalang Biboy ang nakapansin sa lihim ng orasan. Kaya ngayong gabi, habang tahimik ang paligid at marahang humihip ang hangin, samahan mo akong pakinggan ang kwento ng mahiwagang orasan sa bahay ni Lola. Tahimik ang daan papunta sa baryo. Mahinang sumasayaw ang mga dahon sa hangin. At sa malayong bahagi ng maliit na kalsada, isang lumang bahay ang nakatayo sa ilalim ng malaking punong mangga. Ito ang bahay ng lola ni Biboy. Matagal nang hindi nakakadalaw si Biboy sa lugar na iyon. Simula nang lumipat sila sa syudad, bihira na siyang makabalik sa probinsya. Pero ngayong bakasyon, dun muna siya mananatili. Pagdating niya sa bakuran, dahan-dahang bumukas ang maliit na gate. Langit-ngit. Parang mas matanda pa sa akin ang gate na ito. Bulong ni Biboy habang napapangiti. Tahimik ang paligid. May ilang manok na naglalakad sa damuhan. May pusang nakahiga sa ilalim ng silya. At mula sa malayo, maririnig ang mahinang tunog ng kuliglig. Lumabas mula sa bahay ang kanyang lola. Naku, Biboy, dumating ka na pala. Agad siyang sinalubong ng yakap. Mainit, mabagal, at puno ng lambing. Lola, parang hindi nagbago yung bahay mo, sabi ni Biboy habang tinitingnan ng paligid. Ngumiti ang matanda. Hindi naman kailangang magbago lahat ng bagay. Pumasok sila sa loob ng bahay. At tulad ng dati, pareho pa rin ang amoy ng kahoy na sahig. Pareho pa rin ang mga lumang upuan. Pareho pa rin ang aparador na may mga lumang plato. Sa isang sulok, may lumang radyo. Sa isa pang sulok, may kahoy na mesa na puno ng mga lumang litrato. Habang naglalakad si Biboy sa loob ng sala, napansin niya ang isang bagay. Isang malaking orasan sa dingding. Matangkad ito. Kahoy ang frame. May bilog na mukha na may kupas na numero. At sa loob ng katahimikan ng bahay, maririnig ang tunog nito. Tik, tak, tik, tak. Huminto si Biboy sa harap ng orasan. Tumatakbo pa pala ito, sabi niya. Lumapit ang kanyang lola. Tumatakbo pa. Tahimik ang sandali. Patuloy ang tunog ng orasan. Tik, tak, tik, tak. May kakaiba sa tunog nito. Hindi ito tulad ng ibang orasan. Parang mas mabagal. Lola, parang kakaiba ang tiktak nito, sabi ni Biboy. Ngumiti ang matanda.
Matagal na yan dyan. Galing pa sa lolo ng lolo mo. Napatango si B-Boy. Antik pala ito. Umupo siya sa lumang sofa. Habang nakaupo, patuloy niyang naririnig ang orasan. Tik, tak, tik, tak. Minsan, parang nagiging tik, tik, tak. Napakunot ang noo ni B-Boy. Lola, parang nagkakamali ng tik minsan. Ngunit ang sagot lamang ng matanda ay isang tahimik na ngiti. Lumipas ang hapon. Unti-unting lumamig ang hangin. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa likod ng mga puno. Sa labas ng bahay, naririnig ang mga manok na bumabalik sa kulungan. At sa loob ng sala, patuloy ang tiktak ng orasan habang kumakain sila ng hapunan. Napansin ni B-Boy na paminsan-minsan napapatingin siya sa orasan. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaiba rito. Pagkatapos kumain, umakyat siya sa kanyang kwarto sa itaas. Lumang kwarto. May kahoy na bintana. May maliit na kama. May electric fan na parang may sariling ritmo. Humiga si B-Boy. Tahimik ang gabi, mahina ang hangin sa bintana. Ngunit kahit nasa taas siya, naririnig pa rin niya ang orasan sa sala. Tik, tak, tik, tak. Napapikit siya, pero ilang sandali pa, nagmulat muli siya ng mata. Parang mas malinaw ang tunog ng orasan. Tik, tak, tik, tak. Napabuntong hininga siya. Parang ayaw akong patulugin ng orasan na yun ah. Ngunit hindi pa niya alam na iyon pa lamang ang simula. Sa lumang bahay ng kanyang lola, may isang bagay na tahimik na nagbabantay sa oras. At sa gabing iyon, unti-unti itong napansin ni B-Boy. Tahimik ang gabi sa baryo. Mas tahimik kaysa sa syudad. Walang ingay ng sasakyan. Walang busina. Walang ilaw ng mga billboard. Ang tanging maririnig ay hangin, kuliglig, at ang tiktak ng isang lumang orasan. Tik, tak, tik, tak. Nakahiga si B-Boy sa kama. Nakatitig sa kisame. Hindi siya makatulog. Siguro nasanay lang ako sa ingay ng syudad. Bulong niya. Pumikit siya muli. Ngunit ilang sandali pa, narinig niya muli ang orasan. Tik, tak, tik, tak. Ngunit may kakaiba. Parang may ibang ritmo. Tik, tik, tak. Napamulagat si B-Boy. Ha? Umupo siya sa kama. Tahimik ang kwarto. Ngunit mula sa ibaba, patuloy ang tunog. Tik, tak, tik, tak. Napakamot siya ng ulo. Imagination ko lang siguro. Humiga siya muli. Ngunit makalipas ang ilang minuto, narinig niya muli. Tik, tik, tak. Hindi ah. Napabuntong hininga si B-Boy. Sa wakas, tumayo siya mula sa kama. Naglakad siya papunta sa hagdan. Tahimik ang bahay. Langit-ngit ng sahig. Ang tanging tunog sa bawat hakbang. Pagdating niya sa sala, mahina ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana at sa dingding. Nandoon ang orasan. Matangkad. Tahimik. Ngunit patuloy ang tiktak
Tak! Lumapit si B-Boy. Tinitigan niya ito. Malapitan. Napansin niya ang pendulum sa loob. Marahang gumagalaw. Pakaliwa, pakanan. Pakaliwa, pakanan. Tik. Tak. Tik. Tak. Napakunot yung noo ni B-Boy. Hoy, bulong niya. Okay ka lang ba? Tahimik ang sala. Siyempre, hindi sumagot ang orasan. Napangiti si B-Boy sa sarili. Grabe. Kinakausap ko na ang orasan. Ngunit habang nakatitig siya rito, may napansin siya. Parang bumabagal ang paligid. Ang galaw ng kurtina sa hangin. Mas mabagal. Ang liwanag ng buwan. Parang mas matagal gumagalaw sa sahig. Napakurap si B-Boy. Teka, tumingin siya sa bintana. Ang mga dahon sa puno sa labas. Parang dahan-dahan ng galaw. Wait lang. Napatingin siya muli sa orasan. Patuloy ang tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ngunit habang nakatitig siya rito, may pakiramdam siyang kakaiba. Parang ang mundo sa paligid niya humihinga ng mas mabagal. Napakamot siya ng ulo. Pagod lang siguro ako. Tumawa siya ng mahina. Sobra na ito. Pati oras pinaghihinalaan ko na. Ngunit bago siya umakyat muli sa kwarto, may ginawa siyang kakaiba. Lumapit siya sa orasan at mahina itong kinausap. Oy, kung may magic ka man, bulong niya, pahabain mo naman ang tulog ko mamaya. Ngumiti siya, parang biro lang. Pagkatapos, umakyat siya muli sa kwarto. Humiga, pumikit. Tahimik ang gabi, mahina ang hangin, at mula sa ibaba, patuloy ang tik-tak ng orasan. Tik-tak, tik-tak. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit unti-unti, nakaramdam siya ng antok, at sa pagitan ng tulog at gising, parang narinig niya muli ang tunog. Tik-tik. Tak. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito nakakainis. Sa halip, parang lullaby, parang musika ng gabi, at sa ilalim ng lumang bubong ng bahay ni Lola, habang patuloy ang tiktak ng mahiwagang orasan, unti-unting nakatulog si B-Boy. Hindi niya alam na sa paggising niya kinabukasan, may mapapansin siyang kakaiba. Dahil sa lumang bahay na iyon, may isang bagay na kayang magpabagal ng mundo at nagsisimula pa lamang ang misteryo. Mahina ang liwanag ng umaga. Unti-unting sumisilip ang araw sa pagitan ng mga dahon at sa lumang bahay ni Lola, dahan-dahang nagigising ang isang bagong araw. Napamulat si B-Boy. Tahimik ang kwarto. Mahina ang ugong ng electric fan. At mula sa ibaba ng bahay, naroon pa rin ang pamilyar na tunog. Tik. Tak. Tik. Tak. Ang lumang orasan sa sala. Napabuntong hininga si B-Boy. Yun pala yun. Ngunit may kakaiba sa pakiramdam niya. Parang napakahaba ng tulog niya. Umupo siya sa kama. Nag-unat ng mga braso at tumingin sa bintana. Sa labas, dahan-dahang gumagalaw ang mga dahon ng mangga. Napakurap si B-Boy. Teka, parang masyadong mabagal ang hangin.
Tinitigan niya ang mga dahon. Sumasayaw ang mga ito sa hangin, pero hindi tulad ng dati. Parang slow motion na pailing siya. Siguro bagong gising lang ako. Bumaba siya ng kama, lumabas ng kwarto. Habang naglalakad sa hagdan, naririnig niya muli ang orasan. Tik, tak, tik, tak. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Lola na nag-aayos ng mesa. Magandang umaga, Lola. Ngumiti ang matanda. Magandang umaga, Biboy. Umupo siya sa mesa. May mainit na pandesal, may itlog, at may tasa ng mainit na kape. Habang kumakain si Biboy, napansin niya ang isang bagay. Ang usok mula sa kape. Parang mabagal umakyat. Napakunot ang noo niya. Teka lang, pinagmasdan niya ang tasa. Ang usok, dahan-dahan, umaakyat. Parang mas mabagal kaysa dati. Napakamot siya ng ulo. Lola. Oh, parang mabagal ang usok ng kape mo. Sandaling tumigil si Lola. Tumingin sa tasa. Pagkatapos, ngumiti. Ganyan talaga kapag mainit ang kape. Napatango si Biboy. Pero hindi siya sigurado. Pagkatapos kumain, lumabas siya sa bakuran. Tahimik ang umaga. Ang araw ay hindi pa masyadong mataas. May mga manok na naglalakad sa damuhan. At sa ilalim ng puno, may isang manok na tila naghahanap ng pagkain. Napangiti si Biboy. Subukan nga natin. Bumalik siya ng tingin sa bintana ng sala, kung saan makikita ang orasan sa loob. At sandaling tinitigan ito. Tahimik ang paligid. Tik, tak, tik, tak. Pagkatapos, tumingin siya sa manok. Ang manok na kanina ay mabilis tumatakbo. Ngayon, parang naglalakad sa hangin. Dahan-dahan. Napamulagat si Biboy. Ha? Lumapit siya ng kaunti. Pinagmasdan muli ang manok. Naglalakad. Pero parang napakabagal. Hindi pwede. Bulalas niya. Parang video na naka-slow motion. Napakamot siya ng ulo. Okay. Baka gutom lang ako. Ngunit nang tumingin siya sa puno, napansin niya muli ang hangin. Ang mga dahon, dahan-dahan gumagalaw. Parang may nagbawas ng bilis ng mundo. Napatingin siya muli sa bahay, sa bintana ng sala, kung saan makikita ang orasan. Tik, tak, tik, tak. Napabuntong hininga si Biboy. Hindi kaya. Tinitigan niya muli ang orasan mula sa labas. At habang ginagawa niya iyon, napansin niya muli ang paligid. Mas mabagal, mas tahimik, mas payapa. Napangiti siya. Grabe, kung magic man to. Ang cool naman. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang batang nakatayo. At iniisip kung posible ba talagang pabagalin ng oras. Ngunit hindi pa niya alam na ang sagot sa tanong na iyon ay matagal nang alam ng kanyang lola. Tahimik ang tanghali sa baryo. Mainit ang sikat ng araw. At sa ilalim ng bubong ng lumang bahay, may isang matandang babae na nagbabalat ng mangga. Sa mesa sa tabi niya, nakaupo si Biboy. At sa kanyang isip,
Paikot-ikot ang isang tanong. Ang orasan, tik, tak, tik, tak. Patuloy itong tumitiktak sa dingding ng sala. Napatingin muli si Biboy dito. Pagkatapos, tumingin siya kay Lola. Lola, oh, pwede ba kitang tanungin? Ngumiti ang matanda. Pwede naman. Napakamot si Biboy ng ulo, yung orasan. Bakit parang kakaiba? Hindi agad sumagot si Lola. Tahimik siyang nagbalat ng mangga. Dahan-dahan, maingat. Pagkatapos, tumingin siya sa orasan, matagal. Parang may iniisip. Ngumiti siya ng kaunti. Napansin mo na pala, napakunot ang noo ni Biboy. Ano ibig mong sabihin? Huminga ng marahan ng matanda. Matagal na ang orasan na yan. Galing pa sa lolo ng lolo ko. Napamulagat si Biboy. Ganun katanda. Natawa si Lola. Hindi naman ganun katanda. Pero matagal na rin. Tumayo siya. Lumapit sa orasan. Hinaplos ang kahoy nitong frame. Parang may alaala siyang naaalala. Nung bata pa ako, mahilig din akong tumingin sa orasan na yan. Lumapit si Biboy. Bakit? Ngumiti si Lola. Dahil sabi ng lolo ko, hindi daw ordinaryong orasan yan. Napakunot ang noo ni Biboy. Ha? Anong ibig mong sabihin? Umupo muli si Lola sa upuan. Tahimik ang sandali. Naririnig lamang ang tiktak ng orasan. Tik, tak, tik, tak. Minsan daw, sabi ni Lola, kapag masyadong mabilis ang takbo ng buhay ng isang tao, tutulungan siya ng orasan na iyan. Na magpabagal, napatingin si Biboy sa orasan. Magpabagal? Tumango si Lola. Minsan kasi, mas nagmamadali tayo kaysa sa dapat. Tahimik si Biboy. Pinagmasdan niya ang pendulum ng orasan. Pakaliwa, pakanan, pakaliwa, pakanan. Lola, mahina niyang tanong. Pinapabagal ba talaga nito ang oras? Ngumiti ang matanda. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tiningnan niya si Biboy. Napansin mo ba ang hangin kanina? Napakurap si Biboy. Opo. Parang mabagal. Ang mga dahon? Opo. Ang usok ng kape? Opo. Napangiti si Lola. Kung ganoon. Gumagana pa ang orasan. Napamulagat si Biboy. Ha? Natawa si Lola. Hindi malakas, kundi yung tahimik na tawa ng isang matanda na matagal nang may alam. Pero Biboy, mahina niyang sabi, hindi lahat ng bagay na mukhang magic. Magic talaga. Napakunot ang noo ni Biboy. Ano ibig mong sabihin? Ngunit tumayo na si Lola, kinuha ang mangga, at naglakad papunta sa kusina. Iniwan si Biboy sa sala, kasama ang orasan, tik, tak, tik, tak. Napatingin siya muli rito, at habang pinagmamasdan ang marahang galaw ng pendulum, may pakiramdam siyang kakaiba. Parang may lihim ang orasan, isang lihim na hindi agad ibinibigay, isang lihim na kailangan munang maranasan. At sa lumang bahay na yon, habang patuloy ang tiktak ng orasan, unti-unting natututo si Biboy na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kailangang madaliin. Tahimik ang hapon sa baryo, mahina ang hangin na dumaraan sa pagitan ng mga puno. At sa lumang bahay ni Lola,
may isang batang nagsisimulang mag-eksperimento sa oras. Si B-Boy. Nakatayo siya sa sala. Sa harap ng lumang orasan. Tik, tak, tik, tak. Pinagmasdan niya ang pendulum sa loob. Pakaliwa, pakanan, pakaliwa, pakanan. Napakamot siya ng ulo. Kung talagang bumabagal ang mundo kapag tinitigan gusto. Bulong niya. Subukan nga natin ulit. Tahimik ang bahay. Si Lola ay nasa kusina. At sa labas, maririnig ang mga manok na naglalakad sa damuhan. Huminga ng malalim si B-Boy. Pagkatapos, tinitigan niya ang orasan. Matagal. Tahimik ang sandali. Tik. Tak. Tik. Tak. Pagkaraan ng ilang segundo, lumabas siya sa bakuran. Agad niyang tiningnan ang paligid. Ang mga dahon sa puno ng mangga. Dahan-dahang gumagalaw. Ang mga ulap sa langit. Parang mabagal ang paglalakbay. Napangiti si B-Boy. Uy, lumakad siya papunta sa isang manok. Ang manok ay tila may nakitang butil sa lupa. Karaniwan, mabilis itong tatakbo. Pero ngayon, habang tinitigan ni B-Boy ang orasan mula sa bintana, ang manok ay gumalaw. Dahan-dahan, parang naglalakad sa hangin. Napahawak si B-Boy sa ulo. Grabe. Para talaga siyang naka-slow motion. Napatawa siya ng mahina. Kung may makakita sa akin ngayon, iisipin nilang kakaiba na ako. Ngunit hindi doon nagtapos ang eksperimento niya. Maya-maya, umupo siya sa bangko sa ilalim ng mangga. May dala siyang pandesal at isang tasa ng tsokolate. Tahimik ang paligid. Humigop siya ng tsokolate. At habang ginagawa iyon, tinitigan niya muli ang orasan sa loob ng bahay. Tik. Tak. Tik. Tak. Pagkatapos, humigop muli siya. Napansin niya ang usok mula sa tasa. Dahan-dahan itong umaakit sa hangin. Parang mas matagal mawala. Napangiti siya. Okay ito ah. Mas matagal ang tsokolate break. Humigop siya ulit. Tahimik ang sandali. Mahina ang hangin. At sa ilalim ng punong mangga, parang mas mahaba ang bawat segundo. Unti-unting napapikit si B-Boy. Hindi dahil inaantok siya, kundi dahil payapa ang pakiramdam. Tahimik ang hapon. Dahan-dahan ang galaw ng ulap. At sa ilalim ng punong mangga, unti-unting napapikit si B-Boy. Lumipas ang ilang sandali. Nagising siya ng marahan. Napatingin siya sa langit. Ang sarap ng ganito. Bulong niya. Parang hindi nagmamadali ang mundo. Tumayo siya. Nag-unat ng mga braso. At tumingin muli sa orasan sa loob ng bahay. Tik. Tak. Tik. Tak. Napangiti siya. Salamat ha. Bulong niya sa orasan. Kung ano man ang magic mo, ang saya gamitin. Ngunit habang nakatayo siya sa bakuran, may napansin siya. Ang hangin, unti-unting bumabalik sa normal. Ang mga dahon, mas mabilis na gumagalaw. Napakunot ang noo ni B-Boy. Teka, tiningnan niya muli ang orasan. Patuloy pa rin ang tiktak nito. Ngunit may kakaibang pakiramdam siya. Parang hindi niya ito kontrolado.
Parang may sarili itong ritmo. At habang papalubog ang araw sa likod ng mga puno, dahan-dahang pumasok si Biboy sa bahay. Hindi niya alam na malapit na niyang malaman ang tunay na lihim ng orasan. Tahimik ang gabi sa lumang bahay ni Lola. Mahina ang ilaw ng lampara sa sala. At sa dingding, patuloy ang tiktak ng lumang orasan. Tik, tak, tik, tak. Nakatayo si Biboy sa harap nito, pinagmamasdan ng pendulum. Pakaliwa, pakanan, pakaliwa, pakanan. May tanong sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim. Lola, tawag niya. Lumabas ang matanda mula sa kusina. Oh, pwede ba kitang tanungin ulit tungkol sa orasan? Ngumiti si Lola. Pwede naman. Umupo sila sa sala. Tahimik ang sandali. Naririnig lamang ang orasan. Tik, tak, tik, tak. Lola, mahina ang boses ni Biboy. Pinapabagal ba talaga nito ang oras? Sandaling tumingin si Lola sa orasan. Pagkatapos, napangiti siya. Hindi. Napamulagat si Biboy. Ha? Natawa ng mahina ang matanda. Hindi pinapabagal ng orasan ng oras. Napakunot ang noo ni Biboy. Pero Lola, nakita ko yung hangin, yung manok, yung usok ng tsokolate. Parang mabagal. Tumango si Lola. Oo, tama ka. Totoo ang nakita mo. Napatingin si Biboy sa orasan. Kung ganun, paano nangyari yon? Tahimik ang sandali. Mahina ang hangin sa bintana. At sa loob ng lumang bahay, may isang lihim na ibinubunyag. Biboy, sabi ni Lola. Minsan kasi, kapag tumitigil ang isang tao, mas napapansin niya ang mga bagay sa paligid. Napakurap si Biboy. Kapag tinititigan mo ang orasan, humihinto ka. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nag-iisip ng ibang bagay. Tahimik si Biboy. Kapag ganoon, mas napapansin mo ang hangin. Mas napapansin mo ang katahimikan. Mas napapansin mo ang bawat segundo. Unti-unting naintindihan ni Biboy. Lola, mahina niyang sabi. Ibig mong sabihin, hindi talaga bumabagal ang mundo. Ngumiti si Lola. Hindi. Ang bumabagal, ang isip natin. Tahimik ang sala. Tik, tak, tik, tak. Napatingin si Biboy sa orasan. Ngayon, iba na ang pakiramdam niya rito. Hindi na ito misteryo. Hindi na rin ito magic. Isa lamang itong paalala. Isang paalala na sa mundong laging nagmamadali, may mga sandali na kailangan lang nating huminto. Tahimik ang gabi. Mahina ang hangin. At sa lumang bahay ni Lola, may isang batang natutong magpabagal ng buhay. Sa dingding, patuloy ang tiktak ng orasan. Tik, tak, tik, tak. At sa bawat tunog nito, parang sinasabi nito ang isang simpleng bagay. Hindi kailangang habulin ng oras. Minsan, kailangan lang natin itong pakinggan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng lumang bubong ng bahay ni Lola, habang marahang humihip ang hangin, unti-unting napapikit si Biboy. Tahimik ang mundo, payapa ang gabi, at patuloy
ang tiktak ng oras. At habang patuloy ang tiktak ng lumang orasan, tahimik ang gabi. Mahina ang hangin na dumaraan sa mga dahon. At sa lumang bahay ni Lola, may isang batang natutong magpabagal. Dahil minsan, hindi natin kailangang habulin ang oras. Hindi natin kailangang madaliin ang bawat araw. Minsan, ang kailangan lang natin ay huminto sandali. Huminga ng marahan, makinig sa katahimikan, at hayaang dumaan ang oras. Tik, tak, tik, tak. Kung ikaw ay nakapikit na ngayon, hayaan mo na lamang ang iyong isip na magpahinga. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, marami pa tayong mga tahimik at pampatulog na kwento na maaari mong pakinggan sa susunod na gabi. Ngunit sa ngayon, hayaan mo muna ang iyong sarili na magpahinga. Tahimik ang gabi, mahimbing ang tulog, at patuloy ang marahang tiktak ng oras.